mga kapatid, malapit na po tayong magtapos dito po sa Aklat ng Santiago. Ilang sermon na lang po ito. At tayo po ay dadako na sa ibang serye ng pag-aaral dito po sa ating prayer meeting. At tayo po ay nasa aklat na po, nasa kabanatang 5 na po. Santiago, kabanatang 5. Ang talata ho ay 15 hanggang 16, or sa English ay James chapter 5 verses 15 to 16. At pinamagatan ko po yung ating pag-aaral ngayon na Prayer Works. Prayer Works. Ganito po ang mababasa ho natin, mga kapatid, sa Santiago 5, mga talatang 15 hanggang 16. At ang panalangin ng pananampalataya ay magliligtas sa may sakit at ibabangon siya ng Panginoon, at kung nagkasala siya ay ipatatawad sa Kanya. Mangagpahayagan nga kayo sa isa't isa ng inyong mga kasalanan at ipanalangin ng isa't isa ang iba upang kayo'y magsigaling. Malaki ang nagagawa ng maningas na panalangin ng taong matuwid. Mga kapatid, ito po ang salita ng ating Panginoon Diyos. Isang weekend po, si Pastor Paul E. Miller, kasama po yung kanyang 5 sa 6 na mga anak nila ni Jill, yun po yung pangalan ng kanyang asawa, ay nagpasya po na mag-camping. At sila po ay nag-camping doon po sa bundok na tinatawag na Endless Mountain sa lugar po ng Pennsylvania. So sa Amerika po ito, mga kapatid. So hindi po sumama yung kanyang asawang si Jill dahil hindi po siya masyadong mahilig sa camping. So para po siyang yung asawa ko, hindi siya mahilig sa camping o pag-akit-akit sa bundok, punta-punta sa mga bukid. So ang gusto na lang po ni Jill, sabi niya, ay mag-stay sa bahay at magbulay-bulay. Hindi ko alam kasi parang mahal na araw yata nung panahong ito. So gusto na lang daw niya mag-stay sa bahay, hindi magbakasyon, at doon po siya magbubulay-bulay. So habang nasa camping po si Pastor Paul at yung kanyang 5 anak, nakita po niya yung kanyang isang anak na nagngangalang si Ashley na nakatayo po at saka tila po siya balisa at naiinis sa tabi po ng kanilang van. So, tinanong po ni Pastor Paul si Ashley kung ano po ang problema, at napag-alaman po niya na kaya po pala tila balisa at nag-aalala, naiinis si Ashley ay sapagkat nawawala po yung kanyang contact lens. So, marahil malabo yung mata ni Ashley at hindi siya makakita ng maayos kapag po wala yung kanyang contact lens. So, ang ginawa po nung mag-ama, sinubukan po nilang hanapin yung maliit na contact lens sa isa pong napakasukal na damuhan. Alam niyo naman po kapag ka-camping, di ba? Mabukid po doon, masukal. So, ang problema, mga kapatid, hindi talaga nila makita sapagkat napakasukal po nung bukirin. Ano po? Kaya pong sinabi ni Pastor Paul sa kanyang anak, "Teka lang, Ashley, manalangin muna tayo." Sa pagkasabi po niya ng mga katagang iyon, doon na po nagsimulang magngangawa at umiyak yung kanyang anak na si Ashley, at sinabi niya, "May mabuti ba talagang magagawa ang panalangin? Nanalangin ako para sa kapatid kong si Kim, para makapagsalita na siya, pero hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nakakapagsalita." So, sinabi ni Ashley ng mayroong pagiging frustrated, So, si Kim po, kasi na kanyang kapatid ay may sakit po na autism. At nagsasuffer po siya na tinatawag na developmental delay. So, matagal po ang kanyang development bilang isang tao. At bukod po doon, mga kapatid, si Kim po, na kapatid ni Ashley, ay isang pipi. So, ito po palang batang ito, matagal na niyang pinagpe-pray yung kanyang kapatid. Pero hindi pa rin siya gumagaling-galing. So, somehow, mga kapatid, nakaka-relate po tayo doon sa sentimento ni Ashley tungkol po sa prayers. Marami tayo marahil na panalangin at tila walang sagot, o may mga pagkakataon na maaaring nagdududa na po tayo kung talaga bang dinidinig ng Panginoon yung ating mga panalangin.
At yun po yung nagiging dahilan kung bakit minsan nawawalan na po tayo ng ganang manalangin. No, yun po yung nagiging dahilan kung bakit minsan parang nagdududa na po tayo kagaya ni Ashley na meron ba talagang difference, meron ba talagang magagawang iba o kung sakaling tayo ay mananalangin patuloy sa Panginoon. So sa shock po o pagkabigla ni Pastor Paul, sinabi po ng kanyang anak na si Ashley. So nag-alala po siya kung hindi nila makita yung contact lens matapos po nilang manalangin, kasi kung hindi nila pa rin makita yung contact lens after nila mag-pray, lalabas na totoo yung inaakala ni Ashley na wala naman talagang nagagawa yung prayer, no? So natakot siya, ano ba yung kanyang gagawin? Pero dahil si Pastor Paul ay naiintindihan niya ang kahalagahan ng panalangin, nanalangin pa rin po siya. At bago po siya manalangin kasama ang kanyang anak, sinabi po niya sa kanyang isip sa Panginoon, Ama, napakagandang pagkakataon po nito upang tugunin po ninyo yung aming panalangin. Dinggin mo nawa ito, Panginoon, alang-alang sa aking anak na si Ashley. So matapos pong sikretong manalangin ng kanyang ama na si Paul, malakas po siyang nanalangin kasama si Ashley. Ang sabi po niya, Ama, tulungan niyo po kaming mahanap ang contact lens ni Ashley. Matapos po ng panalangin ito, naghanap po muli sila doon sa damuhan and lo and behold, yung contact lens na hindi nila makita-kita ay nakapatong sa isang dahon at ito po ay kanilang natagpuan na. So isa pong napakagandang halimbawa, mga kapatid at mga minamahal, na talagang gumagana at mabisa ang panalangin. Ganyan din po yung nais ituro po dito ni Santiago sa kanyang mga sinusulatan dito po sa mga talatang ating pinag-aaralan ngayon in verses 15 to 16. So maalala ho ninyo na matapos pong magturo si Santiago sa kanyang mga sinusulatan na manalangin sa Panginoon sa anumang sitwasyon o anumang oras ng kanilang buhay, di ba yan yung makikita natin in verses 13 to 14. So after niyang magturo ng mga bagay na gayon, nagbigay po siya ng dahilan in verses 15 to 16, which is our text, kung bakit po sila dapat manalangin anuman po ang sitwasyon na kanilang pinagdadaanan. At makikita po natin sa mga talatang ito na epektibo at makapangyarihan ng panalangin, kaya dapat po natin itong matyagang gawin palagi anuman po ang ating pinagdadaanan sa buhay. Kaya naman po yung main idea ng sermon po natin ngayong gabi dito po sa ating prayer meeting ay dapat tayong manalangin sapagkat ito ay epektibo at makapangyarihan. Ulitin ko ho mga kapatid, dapat tayong manalangin sapagkat ito ay epektibo at makapangyarihan. Yan yung main idea na gusto ko pong diinan dito po sa ating sermon. So hinati ko lamang po yung sermon po natin sa dalawang bahagi. Yung unang part ay pinamagatan po natin ang panalangin ng pananampalataya in verse 15, ang panalangin ng pananampalataya. And then yung panghuli ay ang panalangin para sa isa't isa. Ang panalangin para sa isa't isa in verse 16. So pag-aralan po natin isa-isa mga kapatid. Ang una po ay ang panalangin ng pananampalataya. Nakuha po natin yan doon po sa verse 15 kung saan ganito po ang mababasa po natin. At ang panalangin ng pananampalataya, ay magliligtas sa may sakit at ibabangon siya ng Panginoon at kung nagkasala siya ay ipatatawad sa Kanya. So ano po ba mga kapatid yung ibig sabihin dito ni Santiago doon po sa phrase na panalangin ng pananampalataya? So mga kapatid, ito po ay panalangin ng meron pong lubos na pagtitiwala, sinseridad, at pagmamakaawa sa Diyos. Ito po ay klase ng panalangin ng pagsuko at pag-amin sa ating mga sarili na wala tayong magagawa kung hindi po tayo sasaklolohan ng ating Diyos. Ito po ay panalangin na may lubos na paglalagak ng buo po nating pag-asa sa Diyos. Mga kapatid, dumating na po ba kayo sa punto ng buhay ninyo na dumating na kayo sa masasabi ninyong dulo ng inyong sarili? Yung tipong naubusan na kayo ng magagawa at naiisip ninyong paraan para masolusyonan po yung inyong problema. Yung tipong halos wala na kayong tao na maisip kung saan kayo pwedeng lumapit
para masolusyonan po yung inyong mga pinagdadaanan sa buhay. At doon po kayo nanalangin ng mayroong pong buong pagsuko at pagtitiwala na tanging ang Diyos lang po talaga ang pag-asa po ninyo at siya pong tunay na makakatulong sa inyo. So yung mga panahon po na iyon, mga kapatid, ay yung mga panahon na tayo po ay nananalangin ng may pananampalataya na gaya ng binabanggit po dito ni Santiago, yung wala na tayong ibang pag-asa, wala na po tayong ibang pinagtitiwalaan maliban po sa Diyos na meron po tayo. At ito po yung panalangin na hindi nagdududa kundi lubos na nagtitiwala sa Diyos, kagaya po ng mababasa natin sa unang kabanata po ng Santiago talatang 6. Ang sabi ho doon, James or Santiago 1 verse 6, ngunit humingi siyang may pananampalataya na walang anumang pag-aalinlangan, sapagkat yaong nag-aalinlangan ay katulad ng isang alon ng dagat na itinutulak ng hangin at ipinapadpad sa magkabila. So yung gantong panalangin daw ani Santiago, mga kapatid, yung panalangin hindi nagdududa, yung panalangin mayroong lubos na pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Kung babalikan po natin yung ating teksto sa verse 15, ay magliligtas sa may sakit at ibabangon siya ng Panginoon. So meaning, kahit nakaratay na po sa higaan yung isang taong may sakit, kaya pong pagalingin at ibangon ito sa pamamagitan ng pananalangin, meron pong pananampalataya. Now, mga kapatid, hindi po nito ibig sabihin na lahat po ng panalangin nating gaya po nito ay tinutugon po ng Diyos. Kasapagkat ultimately, ang masusunod pa din po ay yung kanyang kalooban. Hindi po yung nakabatay yon sa ating lakas ng desire at pananampalataya. So nakabatay ang pagtugon sa ating panalangin sa kalooban pa rin ng Diyos. Kung titingnan nyo sa unang Juan, Kabanatang 5, talatang 14, ganito po ang mababasa po natin. At ito ang nasa ating pagkakatiwala sa Kanya, na kung tayo'y humihingi ng anumang bagay na ayon sa Kanyang kalooban, ay dinidinig tayo niya. So dito po nabasa natin na hindi yung lakas ng pananampalataya ng isang tao ang batayan upang pagalingin ng Diyos. Halimbawa, ang isang taong meron pong matinding karamdaman. Ito pa rin ho, mga kapatid, ultimately ay nakasalalay sa mabuting kalooban ng ating Panginoon Diyos. At may mga panahon, mga kapatid, na hindi po kalooban ng Diyos na gumaling ang isang taong may sakit dahil meron po siyang ibang plano. Dapat po tanggap po natin yan. Pero mga kapatid, may mga pagkakataon naman po na kalooban niyang gumaling ang isang may malubhang karamdaman. At ang paraan po niya para pagalingin yung isang taong may malubhang karamdaman ay sa pamamagitan po ng ating mga panalangin. Sa balanse po dapat ang ating pagtanaw po diyan. Kaya dito po, mga kapatid, makikita natin, hinihikayat tayo ni Santiago na manalangin ng may pananampalataya at pagtitiwala sa magagawa ng Diyos, anuman po ang ating ipanalangin sa Kanya. Kagalingan man po ito ng karamdaman ng isang mahal po natin sa buhay, pagkakaroon man po ito ng hanap buhay o trabaho o pangtustos po o pambayad sa ating mga babayarin. So ano man po ito, mga kapatid, tinuturuan po tayo ng salita ng Diyos na manalangin ng meron pong pananampalataya, sapagkat ang Diyos po natin ay tumutugon sa ganitong klase ng panalangin. Kung meron man pong tutugunin ng Diyos na panalangin, yun po yung mga panalangin ng mga taong nagtitiwala sa Kanya at hindi nagdududa sa Kanyang magagawa at sa Kanyang kakayanan. Now, sa dulong bahagi po ng verse 15, nandun pa rin po tayo, may binanggit pa po doon si Santiago na parang kontrobersyal, parang nagdudulot po ito na tayo magtanong sa ating mga sarili, ano po ba ang ibig sabihin nito? Kaya niyo pong basahin ko po muli yung dulong bahagi o yung buong verse 15 at pasinin niyo po, mga kapatid, yung last part ng verse 15. Ang sabi ho dyan, at ang panalangin ng pananampalataya ay magliligtas sa may sakit at ibabangon siya ng Panginoon. At kung nagkasala siya, yun po yun, at kung nagkasala siya, ay ipatatawad sa Kanya. End of quote. So dito po, nabasa natin, nasa unang basa ng talata pong ito, tila yung kapatawaran sa kasalanan na tinatanggap po ng isang tao ay nakabatay sa
panalangin ng isang pastor or elder ng church. Kasi kung titingnan nyo yung context dyan sa verse 14, yun po yan, di po ba? Pagka may sakit, iimbitahin mo yung pastor, siya yung mananalangin para sa iyo. Sa unang basa, parang doon po nakabatay yung kapatawaran ng tao na nagkasala, no po, kung siya po ipapanalangin ng pastor. And take note, mga kapatid, ito pong talatang ito na ginagamit po ng mga Katoliko kung bakit po sila nagpa-practice ng pagkukumpisal sa pare. Kasi naniniwala sila na kapag nagkumpasal sila sa pare, para na rin sila nagsasabi ng kanilang mga kasalanan sa Diyos, at yung pare ay may otoridad na patawarin sila sa kanila pong mga kasalanan. Pero gusto ko pong klaruhin sa inyo, mga kapatid, na dito po yung kapatawaran pong tinanggap po dito ng taong ito na binabanggit ni Santiago ay hindi po bunga. Ulitin ko po, hindi ito bunga ng panalangin ng kanyang pastor o ng sino mang religious leader. Hindi po tayo uubrang mamagitan para sa kasalanan ng iba na yung tipong papatawarin po sila dahil inihihingi po natin sila ng tawad sa Panginoon. Hindi po ganoon nagwo-work ang pagpapatawad ng Diyos. Hindi po biblikal na katuruan at practice na tayo ay mamamagitan para sa ibang tao para sila ay mapatawad sa kanilang mga kasalanan. In fact, sa Biblia, si Kristo lamang po ang tinuturo nito na tangi nating tagapamagitan sa harapan ng Diyos. Wala na pong ibang tagapamagitan na karapat-dapat kundi kay Kristo. Ang sabi po sa unang Timoteo, kabanatang 2, ang talata po ay 5, and I quote, sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Ulitin ko, mga kapatid, yung talata, may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Sino? Ang taong si Kristo Jesus. Sa makatuwid, hindi po ang sino mang religious leader, hindi po yung pari, maging sila man po ay pastor, o maging ang ina po ng ating Panginoong Hesukristo na si Birheng Maria, ang may karapatang mamagitan sa atin sa Diyos Ama upang tayo ay mapatawad sa ating mga kasalanan. Tanging ang ating Panginoong Hesukristo lang po ang may karapatan at kapangyarihan na gawin po iyon, ang sabi po ng talatang ating binasa. So kung gayon, ano po yung ibig sabihin ng last part ng verse 15? Kung hindi pala yung pastor, yung panalangin ng pastor ang dahilan kaya napatawad yung isang taong may kasalanan. So ano po yung ibig sabihin dito? Kung consider po natin yung context, particularly in verse 14, yung pagpapatawag po niya ng pastor o elder upang siya ay ipanalangin, ito po ay outward manifestation ng kanyang pagsisisi at pananampalataya kay Kristo. So ibig sabihin, mga kapatid, noong pinatawag po niya yung mga pastor at elders para po siya ay ipanalangin, nagkaroon na po siya dito ng personal na pagsisisi sa kanyang mga kasalanan dahilan kung bakit po siya napatawad ng Diyos. Sa makatuwid, hindi po yung prayer ng pastor yung dahilan kung bakit po siya napatawad sa kanyang mga kasalanan, kundi yung kanyang personal na pagsisisi at pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos na sinisimbolo po ng pagpapatawag niya sa mga lingkod ng Diyos upang siya'y ipanalangin sa kanyang karamdaman. I hope nakukuha po natin yan. Isa po kasing marka, mga kapatid, ng pagre-rebelde at paglilihim ng kasalanan ay ang pag-iwas po at pagtatago sa pastor na lingkod ng Diyos. No? Kung gayon, kung pinapatawag ng taong nagkasala ang pastor upang siya'y ipanalangin, ito po'y nagpapakita ng kanyang pagsuko at pag-amin ng kanyang mga nagawang kasalanan na posibleng dahilan po ng kanyang karamdaman. So I hope klaro po yan, mga kapatid. Ulitin ko, baka ma-misinterpret po natin, hindi po siya pinatawad dahil pinalalangin siya ng pastor. Bagkus, yung pagpapatawag po niya sa pastor upang siya ay ipinalangin ay manifestasyon na nagkaroon na po siya ng tunay na pagsisisi sa kanyang puso sapagkat handa na po niyang sabihin sa kanyang pastor yung kanyang nagawang kasalanan at hindi niya na po ito itinatago at inililihim. So yun po ay tanda ng pagsisisi, mga kapatid. So in summary, yung verse 15 ay nagtuturo po sa atin, mga kapatid, kung gaano po ka-epektibo ang panalangin ng mga mananampalataya sa Diyos. Ito po, mga kapatid, ay may kakayanang pagalingin
maging yung mga taong nakaratay sa karamdaman. Of course, kung luluobin po at kung yun po isang ayon sa plano ng Diyos. So let us move on na po dun sa pangalawa nating punto, panghuli, na pinamagatan po nating ang panalangin para sa isa't isa. Ang panalangin para sa isa't isa. So matapos pong ipaliliwanag ni Santiago kung gaano ka-effective o kabisa ang panalangin in verse 15, hinikayat po niya yung mga mananampalataya na kanyang sinusulatan na magpanalanginan sa isa't isa. And please note, yung sinabi po doon sa verse 16, mga kapatid, then I quote, "Mangagpahayagan nga kayo sa isa't isa ng inyong mga kasalanan at ipanalangin ng isa't isa ang iba upang kayo'y magsigaling." So dito mga kapatid, may hinuhang po natin na isa po sa dahilan ng pagkakasakit ng tao ay ang kasalanang kanyang nagawa. No? So bagamat hindi lahat ng karamdaman at sakit ay bunga ng ating kasalanang nagawa, gaya ng napag-aralan na natin sa ating serye sa Aklat ng Juan, doon po partikular sa Juan 9, talatang 1 hanggang 3. So hindi naman daw po nabulag yung taong ipinanganak ng bulag dahil sa kanyang personal na nagawang kasalanan. So hindi po dapat tayo nagko-conclude na kaya may sakit tayo kasapagkat meron tayong nagawang kasalanan sa Diyos. Bagamat may mga pagkakataon na gayon, na kapatid, hindi lang sa lahat ng pagkakataon. Kasi may mga sakit po talaga at karamdaman na nararanasan po natin dahil yan po konsekwensya at parusa sa ating mga nagawang mga kasalanan. Gaya naman po ng naaral natin sa aklat pa rin ng Juan, Kabanatang 5, talatang 14. So may mga karamdaman tayo minsan dahil yan po ay resulta at epekto ng kasalanang ating nagawa sa Panginoon. No? So ano daw po yung kailangang gawin sa ganitong sitwasyon? Ay sabi po dito, una, kung ito yung ating nararanasan, kung tayo ay merong kasalanan na nagawa at ito'y nagbunga na tayo magkaroon ng sakit at karamdaman, ang kailangan daw kong gawin, ipahayag sa isa't isa ang ating nagawang kasalanan. Hindi po para tayo ay mapatawad sa pamamagitan ng ating pagkukumpisal sa ating kapwa makasalanan o ating mga kapatid sa church, kundi ito po ay bilang tanda ng ating sinserong pagpapakumbaba, pag-amin at pagsisisi sa kasalanang ating nagawa sa Diyos. So kapag po kasi mga kapatid, nililihim pa din natin yung kasalanang ating ginagawa, ito po ay tanda na hindi po tayo totoong nagsisi at gusto pa din nating pagtakpan yung ating mga nagagawang pagsuway at kasalanan sa Panginoon. Pero kung handa na natin itong sabihin sa mga kapatid po natin o halimbawa sa ating pastor, ito po ay nagpapakita na nagpapakumbaba na po tayo at tayo po ay umaamin na sa ating mga kasalanang nagagawa. Tayo po ay tunay na nagsisisi sa mga nagawa po nating kasalanan. So kapag po gayon mga kapatid, pwede po tayong mapayuhan, pwede tayong ma-encourage, at pwede tayong higit sa lahat maipanalangin ng ating mga kapatid upang mapagtagumpayan po natin yung ating mga spiritual struggles. Kaya ini-encourage po dito mga kapatid na tayo ay magsabihan ng ating mga nagawang kasalanan sa isa't isa upang tayo ay makapagtulungan, makapagpanalanginan sa isa't isa para makayanan po natin yung ating mga pinagdadaanan sa buhay. Maganda po yung sabi dito ni Pastor John MacArthur, ayan yung pong i-quote ko po siya. Sabi ho niya, mutual honesty, openness, and sharing of needs will enable believers to uphold one another in the spiritual struggle. End of quote. So, ibig sabihin, yung atin daw pong pagiging tapat sa isa't isa, yung hindi paglilihim at pakikibahagi sa pangangailangan ng isa't isa, ay nagbibigay po sa atin ng kakayanan bilang mga mananampalataya na magtulungan sa ating mga pinagdadaanang espiritual. So, hindi po natin matutulungan yung isa't isa kung hindi po tayo magiging honest at patuloy tayong maglilihim sa atin pong mga pinagdadaanang kasalanan. Pero, mga kapatid, kung magiging open po tayo sa isa't isa, kung hindi po tayo magpe-pretend na lagi tayong okay, mas matutulungan po natin ang isa't isa sa ating buhay pananampalataya. Kaya nga, kung maalala ninyo mga kapatid, sa Sunday School po natin, particularly sa pag-aaral natin ng church discipline,
ini-encourage po natin yung pagiging transparent sa isa't isa. No, hindi natin kailangang mag-pretend na tayo ay okay kung hindi naman talaga tayo okay. No, mas makakatulong kung meron tayong struggle, na sabihin po natin yan sa ating mga kapatid para ma-encourage tayo, malaman po nila kung paano tayo tutulungan, at maipanalangin po tayo. Kasi napakahalaga po ng maitutulong na tayo po ay nailalapit palagi ng ating mga kapatid sa panalangin. Again, ang sabi po sa last part ng verse 16, o sa first part rather, sabi, magpahayagan nga kayo sa isa't isa ng inyong mga kasalanan at ipanalangin ng isa't isa ang iba upang kayo'y magsigaling. Ano po ang gagawin ho natin, mga kapatid? After po nating magpahayagan ng kasalanan sa isa't isa, ipapanalangin daw po natin ang isa't isa. For what purpose? Upang tayo po ay magsigaling. Again, in this particular case, mga kapatid, ang pinagdadaanan po ng isang kapatid ay ang sakit at karamdaman na bunga po ng kanyang kasalanang nagawa sa Panginoon. So, ang turo po sa atin na dapat natin gawin ay ipanalangin siya upang siya po ay makaranas ng kagalingan. And gusto kong mapansin ninyo, sa verse 13, mga kapatid, kung tataas po natin yung basa, tinuturuan po tayo dyan ng ating Panginoon Diyos na manalangin para sa ating sarili, anuman po yung ating sitwasyon sa buhay. Di po ba? And then, pagdating sa verse 14, tinuturuan naman po tayo dyan na magpa-prayer request sa ating pastor kung meron po tayong gustong ilapit sa Panginoon na idalangin. And then, pagdating po sa verse 16, na siyang atin pong teksto, tinuturuan naman po tayo dyan ng ating Panginoon Diyos ng magpanalanginan sa isa't isa. No? Kinakailangan po natin ang lahat ng uri ng mga panalangin ito para po tayo makaraos sa ating mga pinagdadaanan sa buhay. Kaya wag po natin, mga kapatid, sarilinin yung ating mga prayer request. No, may mga katuwiran kasi na hindi ko naman po kailangan sabihin sa inyo, ako naman po ako din naman may access sa Panginoon, no? Hindi lang naman kayo. No? Pinagpe-pray ko naman na sa Panginoon. Hindi, ang turo kasi ng Bible, ipa-prayer request mo sa pastor, and then ipa-prayer request mo sa isa't isa sa mga kapatiran. Ba, yun yung turo dito. Hindi na nahinto si Apostle James doon sa verse 13. May tinuro pa siya sa verse 14 and may tinuro pa po siya sa verse 16. Sabihin nyo sa inyong pastor yung inyong mga prayer requests upang kanya itong maipanalangin. Sabihin nyo rin sa mga kapatid. Ipagpaalam nyo rin sa inyong mga kapatid yung inyong mga prayer requests upang ito ay mapanalangin ng isa't isa. At mga kapatid, makapangyarihan po at epektibo ang panalangin natin para sa isa't isa. Again, doon sa last part ng verse 16, tingnan nyo po, sabi diyan, malaki ang nagagawa ng maningas na panalangin ng taong matuwid. May magagawa po ba yung prayer? Meron po ba itong magagawang pagkakaiba? Meron po ba itong epektibo po ba ito? Makapangyarihan po ito? Sabi ng Bible, malaki. Malaki ang nagagawa ng maningas na panalangin ng taong matuwid. Nako, pastor, patay tayo dyan. Walang taong matuwid, wala kahit isa. Hindi po ba sabi ng Roma 3? So, maganda yan kung may taong matuwid. Kaso wala ni isa dito na taong matuwid. Wala ni isa dito na taong perpekto. So, linawin ho natin ang ibig sabihin ng taong matuwid po dito. Yung taong matuwid po dito na epektibo daw yung kanyang panalangin ay hindi po pumapatungkol sa mga taong walang kasalanan at hindi nagkakasala. Wala pong taong ganon maliban sa ating Panginoong Hesukristo. Siya lang po yung tao, nagkatawang tao na tumapak dito sa balat ng lupa na hindi nagkasala. Tayong lahat talagang makasalanan. So yung taong matuwid po dito, mga kapatid, ay yung taong binihisan ng katwiran ni Kristo dahil sa kanyang pananampalataya sa kanyang ginawa doon sa krus ng Kalbaryo para mabayaran ang lahat ng kanyang mga kasalanan. Dahil sa ginawa ni Kristo sa krus, yung mga mananampalataya po na gaya natin ay hindi na po tinitingnan na marumi at makasalanan. Tiningnan na po tayo ng Diyos na malilinis at matutuwid dahil sa tuwing tinitingnan na po tayo ngayon ng ating banal na Diyos Ama, ang nakikita na po natin ay ang nakikita na po niya ngayon ay hindi na yung dating tayo at hindi na yung ating mga nagagawang kasalanan araw-araw. Ang nakikita na po sa atin ngayon ng Ama, sa tuwing tayo lumalapit sa Kanya ng may pananampalataya at nananalangin tayo,
ay yung katwiran ng kanyang bugtong na anak na si Jesus. Masabi po sa 2 Korinto 5:21, yaong hindi nakakakilala ng kasalanan. Sino yung hindi nakakakilala o hindi nakagagawa ng kasalanan? Si Kristo. Yaong hindi nakakakilala ng kasalanan ay Kanya, yung Ama, ay inaring may sala dahil sa atin upang tayo'y maging sa Kanya'y katwiran ng Diyos. So, hindi miminsa ko na sabi sa inyo, mga kapatid, na yung nung ang ating Panginoong Jesucristo ay nakapako sa krus, 2,000 mahigit na taon na nakakaraan, ang nakikita po doon ng Diyos Ama sa kanyang pagpaparusa at pagbuhos sa kanya ng puog, yung kanyang puot ay yung ating mga kasalanan. Nakikita po niya doon yung ating mga karumihan. Pero ngayon, nung tayo sumampalataya sa Kanya, ang hindi na po niya nakikita sa atin yung ating mga karumihan, mga pagkukulang at mga kasalanan. Ang nakikita na po niya ngayon ay yung katwiran at paglilinis at kapatawaran na natanggap po natin dahil kay Kristo. Yun yung tinatawag na the great exchange. Ang ibinigay natin kay Kristo, yung ating mga kasalanan. Ang ibinihis sa atin ng Diyos ay yung katwiran ni Kristo dahil po sa ating pananampalataya sa Kanya. Mga kapatid, yung ebanghelyo po yung dahilan kung bakit po epektibo at mabisa ang ating panalangin. Hindi po tayo dinidinig ng Diyos dahil mahusay po tayo. Hindi po tayo dinidinig ng Diyos dahil masipag po tayo. Hindi po tayo dinidinig ng Diyos dahil mabait po tayo. Dinidinig ka ng Diyos sa iyong panalangin dahil ibinihis sa iyo ang katwiran ni Kristo sa pamamagitan ng iyong pananampalataya sa ebanghelyo. Yun lang po yung tanging dahilan kung bakit po tayo nakakalapit sa trono ng biyaya ng Diyos at tinidinig po niya yung ating mga panalangin sa Kanya. Ang katotohanan pong ito, ang siya pong nagbibigay sa atin ng encouragement upang palagi po tayong manalangin sa Diyos para sa atin pong mga personal na pangangailangan at maging sa pangangailangan po ng ating mga kapatid kay Kristo. So mga kapatid, let me go back doon sa main idea na iniwan ko sa inyo kanina sa introduction ng sermon pong ito. Dapat tayong manalangin sapagkat ito ay epektibo at makapangyarihan. Prayer makes a difference, mga kapatid. Mabisa at makapangyarihan ang panalangin. Kung gayon, kung naniniwala ka dito, wag po tayong manghinawa sa pananalangin para sa ating mga personal na pangangailangan sa Diyos at maging sa mga pangangailangan ng ating mga kapatid kay Kristo. Sapagkat ito po, mga kapatid, ay tiyak na may malaking magagawa sapagkat ang Diyos po natin ay dinidinig ang ganitong mga panalangin. Purihin po ang ating Panginoon Diyos.